Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, November 22, 2024. Patuloy pa rin pong umiiral sa ating bansa itong Northeast Monsoon o yung amihan dito nga po sa parte ng Batanes at ng Babuyan Island. At yung easterlies naman, apektado po niyan yung parte ng Metro Manila, Bicol Region, Visayas at hanggang dito nga po sa may parte ng Mindanao. Expected nga po natin may maalinsangang panahon po tayo mararanasan at yung mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan. At tayo naman sa ating advanced weather forecast ng European Center, patuloy pang sa mga susunod na araw ay lalakas itong Northeast Monsoon at asahan naman natin na mataas ang mga posibilidad ng pag-ulan dito nga po sa parte ng Mindanao, Visayas at ilang bahagi nga po ng Bicol Region dahil po yan sa shear line na sa pagsasalubungan ng amihan at ng easterlies. Dito po sa ating advanced weather forecast, so bukas nga po, November 23, expected natin na mataas ang tsansahan ng pag-ulan sa parte nga po ng extreme northern Luzon at eastern section ng Mindanao. And pagsapit nga po ng November 24, asahan natin mas lalakas pa nga itong amihan. By November 25, mataas po ang tsansa na may mga mahihinang pag-ulan sa eastern section ng northern Luzon at ng Mindanao. At pagdating naman po ng November 26 hanggang November 27, expected na nga po natin na magkakaroon pa rin po ng tsansa ng pag-ulan at thunderstorm dito nga po sa parte ng extreme northern Luzon at dito rin nga po sa parte ng Mindanao. By November 28 hanggang November 29, makikita naman po natin mataas ang posibilidad ng pag-ulan sa eastern section ng Mindanao, Visayas, Bicol Region, and expected na rin natin dito sa may parte ng Metro Manila at ng Central Luzon. Pagdating po ng November 30, so asahan nga po natin magkakaroon ng sama ng panahon dito nga po sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, pero dahil nga malakas ang pagbugso ng Northeast Monsoon o amihan, mababa naman ang tsansa nito na makaapekto sa ating bansa at may posibleng low pressure area nga po tayong imomonitor by December 1 dito po sa may labas ng ating Philippine Area of Responsibility na nasa eastern section naman po yan ng Mindanao. Yan po yung monitor natin kung ano nga ba yung magiging posibleng senaryo niyan. At sa ngayon, patuloy nga po na itong shear line ay magpapaulan yan sa Bicol Region, Visayas at dito nga po sa parte ng Mindanao. Again, inuulit po natin yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago po yan. At ito naman yung wind map animation ng European Center. So mapapansin nga po natin yung pagbuga ng amihan, makikita natin sa ating monitor at bagyang hihinayan pagsapit nga po ng November 26 at pagdating po ng November 27 muli pong bubugso yan. Makikita naman po natin yung pagbugso ng malakas na hangin yan at yung shear line makaka-apekto sa ating bansa. At pagdating nga po ng December 1, expected nga natin magkakaroon tayo ng possible low pressure area outside PAR. Sa ngayon nga po, mababa naman ang tsansa niyan na maging isang bagyo. Pero again dahil nga malayo pa rin po yan, mataas pa rin po ang tsansa na magbago po lahat yan. Manatili po tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na posibleng makapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.